Ngayong gabi, Paano hihinto si Conan sa kanyang masasamang bisyo? Walang-wala ang Panginoon sa akin. Yung kagustuhan ko lamang. Ako yung naghahari. Kung ano yung gusto ko, yun lamang po yung nasusunod. paano mapapatawad ni Joel ang bumaril sa kanya na ikinabulag ng isa niyang mata? Paano ba maiiwasan ng heart disease? Paano ba nahanap ni Lay Bautista, dating bukalista ng Prettier Than Pink, ang kanyang special someone? Sobrang specific ka. Kailangan godly. Kailangan businessman. Alamin ang mga kasagutan sa Unstoppable! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. May kasabihang your eyes are the windows to your soul. Subalit, paano kung nawala ito? Dito nasubok si Joel dahil sa isang matinding dagok sa kanyang buhay. Pagpunta yun, diretso siya tutok sa baril sa yung partner niya. Kasi binantaan niya patayin. Binaril ako po sa inside my office. Kala ko that's my last day na po in my life po. I fall down in the floor, so binalikan niya ako dun. Sa ulo talaga yung intention niya. Pero I think with God's grace siguro sa akin na baka yung kamay niya minove. Natamaan ako dito pero yung mata lang ang na damage ko. Nang malaman ng asawa ni Joel ang nangyari mula sa sekretary, I asked the Lord and I said, kneel down, we need to pray. Sabi ko, Lord, this is the first time talagang I'll really ask for your mercy. Please spare Joel's life and then save him. Kahit na hawakan mo lang siya, I don't know if I was commanding him or asking him too much. I don't know why this happening to me na wala akong ginagawang mali. habang nasa ospital, napag-alaman niya sa doktor na hindi na maisasalba ang isa niyang mata. I'm so depressed, devastated ako. Yung wife ko nag-comfort sa akin, pumunta sa akin and hold my face. Then sabi niya, Dad, can you still see me, Dad? That one eye, sabi ko, will signify God's love in your life. Na parang from devastation, na okay siya. Nag-ask ako kay Lord na kung pwede po, Lord, wag mo na akong kunin. Ganon, nag-bargain ako sa Kanya. I'm so blessed talaga kasi binigyan ako ni Lord ng second chance po. Yeah, at least yung vision ko, at least even one eye, still malawak pa rin ang yung vision ko. Sa pagkakataong ito, bumuhos ang suporta ng ilang church members kay Joel. May mga kaibigan kaming pastor, nagpunta doon, nag-pray sa amin, nag-pray over. Grabe yung blessing ni Lord. I cannot thank Him enough. We are really having a good time and mga friend namin na nag-assist sa amin. They send us food and they send people to pray for Joel every day. Nilagyan ng titanium ang kaliwang bahagi ng mukha ni Joel dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Nang makalabas ng ospital, buong tapang ni hinarap ni Joel ang taong bumaril sa kanya. Subalit sa halip na magalit, pagpapatawad ang naging ganti ni Joel sa taong muntik nang pumatay sa kanya. 100% ko siya pinatawad. Wala akong hatred sa kanya, wala akong bitterness. How come I cannot forgive that person na even God forgive us? Mas grabe pa tayo, di ba? He died for us in the cross and cleansed our sins, right? Lumipas ang ilang taon matapos magpatawad ni Joel, naghimala ang Diyos sa kanyang buhay. Kinik niya yung screw kasi nag-grow back na yung bone. So, nagtaka yung doktor. Sabi niya, may possible chance mag-grow back. Naging titanium free na ako. So, thankful talaga ako palagi sa kanya. Sabi ko, thank you for everything that you done in my life. Thank you talaga. Wala akong any complaints, any doubt. Ito ang ginawa mo sa akin. Kasi alam ko may purpose ka. Masaya at kontentong namumuhay ngayon si Joel kasama ang kanyang pamilya at naglilingkod sa Panginoon. Tunay na may kagalingan at kapayapaan sa pagpapatawad. Ngayon, nawalan man ng paningin ang isa niyang mata. Naging malinaw sa kanya ang mensahe ng Diyos. Binigyan ako ng ganitong heart ni Lord. It can also teach lesson sa mga tao po na we don't need to revenge po na kung ganun ang nangyari. You have to forgive and then leave it to the Lord. Ito nangyari sa akin lahat, nandito pa rin siya sa akin. Ginabayan pa niya ako.
Wow. Itong testimony nito is very powerful kasi yung mga ibang tao nga hindi naman ginawa ng ganun. Si Joel, sabi niya nga, hindi ko naman kasalanan to na parang na-aksidente lang na siya yung parang nasa napagdiskitahan. crossfire. Oo, siya yung nasa Yes. crossfire. Pero nakapagpatawad siya, whereas yung ibang tao nga, pinagsabihan lamang ng masama. So, ibig ko Hindi sabihin... maka-forgive. Yes. Oo. So, napakaganda nitong testimony ni Joel na talagang yung love ni God is unstoppable. Mga kapatid, tayo man po ay maaring dumanas ng mga matinding pagsubok. Hindi natin alam whatever mishap or unfortunate circumstances ang tumama sa atin na hindi naman natin deserve, no? Pero alam po ninyo, diyan po kumikilos ang Panginoon. Meron siyang purpose, katulad ng sinabi ni Joel, that he was able to forgive someone who targeted him. Na even attempted to kill him and snuff the life out of him, pero pinatawad niya. So, kung ito pong nais ng inyong puso, I ask you na sumabay po sa akin. Father God, salamat po, Lord God, sa buhay na ibinigay niyo po sa akin. Salamat po, Panginoon. Alam ko, Lord God, na anumang mga nangyari sa aking buhay nung nakaraan, ngayon, at maging sa hinaharap, Panginoon, alam ko na may purpose ka, Lord God. At alam ko, Lord, na kung ako po ay hiwalay sa iyo, wala pong mangyayaring maganda sa akin. Sapagkat alam ko, Panginoon, ikaw ay may tangan ng lahat. So, Lord, ngayon pa lang, Lord, dinidecide ko na maging unstoppable, Panginoon. Ano man ang mangyari sa akin, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Linisin mo ko, Panginoon. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga shortcomings, Lord God. And I invite you to be the Lord and Savior of my life. Lord, please, Father God, help me and guide me, Lord God, sa buhay na ito, sapagkat sa iyo lamang ako nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen and amen. Lord Jesus, you are our unstoppable healer. You are our unstoppable physician. You are our unstoppable Savior. And there are people who are watching right now, people who need your forgiveness, people who need to leave the past behind, people who need to forgive others, people who need to ask for forgiveness. Lord Jesus, please, I pray that you bless these people right now with your unstoppable grace so that they can move on with whatever it is. If they have to ask forgiveness or give forgiveness, Lord Jesus, I pray that you give them your grace and your love. And I know that there are people who have heard painful and scary words from their doctor, mga diagnosis na iniisip nila, it's going to be the end of their lives. There is a cancer diagnosis right now ng may ano sa throat, like a lump in the throat or in the esophagus that has been diagnosed as cancer, but the Lord is healing that. Right now, receive your healing, kapatid. Somebody with a brain tumor, also a growth in the brain. It's not cancerous, but it is getting in the way of your brain, and it is there's so much pain right now, but the Lord is melting that tumor. He is also, there's a broken marriage right now, and there is a huge issue between the two of you, and your marriage is just, you're about to break this marriage up, but the Lord is saying, my dear children, forgive each other. Move forward. Change your ways. I am here to protect your marriage. Please, forgive each other. In the name of Jesus, the Lord needs the two of you together, and He wants you. He's going to bless your children. If you follow Him, He is going to bless you greatly in the name of Jesus. Amen and amen. Naramdaman mo ba ang pagkilos at pagpapagaling ng ating Diyos? Balitaan mo naman kami, kapatid, at sabay-sabay nating ibalik ang pasasalamat at papuri kay Jesus.
tawagan kami sa 8737-0700. At kung sumabay ka naman sa aming prayer at taus-pusong tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay bago ng nilalang. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. So, congratulations kapatid and welcome to Christ's family. We are eternally grateful for your best decision ever today. And of course, we want to hear from you. So please text yes, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o makipag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Samantala, sa susunod nating kwento, naalala niyo pa ba ang kantang Cool Ka Lang ng dating female pop rock group na Prettier Than Pink? Bukod sa kanta, cool din kaya ang love life ng kanilang bokalistang si Lay Bautista? Sabay-sabay nating alamin. Nakilala si Lay bilang bokalista ng sikat na female band noong dekada 90, ang Prettier Than Pink. Siya ang boses at lumikha ng sikat na awiting Cool Ka Lang. Ngunit, naging cool din kaya ang kanyang love life? Nang mamalagi si Lay sa Amerika, mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang 2 anak. Galing ako sa very, 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 very bad, traumatic relationship. Kasi you think na pag Christian ka na, okay na, no? Parang kala mo perfect na lahat. Magkagayon man, lalong pinatatag si Lay sa pananalig sa Panginoon. At sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, nagbukas ang maraming oportunidad para kay Lay. Bumalik ako sa larangan ng musika. Nag-release ako ng solo album under Viva Records. Naging active rin ako sa church. I was also a worship leader there and also part of a small group. Ang katayuan na iyon ni Lay ay hindi nalalayo sa sitwasyon ni James. James loves God. He also loves work. And obviously, he loves family. I was a workaholic. I just kept on working and working and working. It was a long period of just doing that. While I was busy at work, I was also being active in church, specifically the kids' church. So I love working with kids. Kahit magkasama sa simbahan, hindi nag-cruise ang landas ni Lay at James. Para sa kanila, sapat na ang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Subalit, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, hinihipo ng Panginoon ang ating mga puso patungo sa kanyang magandang plano. And in my heart, I could feel myself opening up again to the idea na magkakaroon ako ulit ng partner. After one small group session, we were at my place at a condo and we were supposed to pick up something in my unit. I was talking to him and I said, "Bro, you know what? I feel like I want to fall in love again." Hanggang dumating ang family Christmas lunch kung saan naroon sina James at Lay. And the only chair na available for me to sit in was beside James. At sa mga small talks na naganap, tila isang himalang na pagtanto nila ang estado ng bawat isa na kapwa nila hinihiling sa Panginoon. So, sobrang specific ka. Kailangan godly, kailangan businessman. Tapos, single dad pa. Must love God, must love my son, right? Must love my family, mabango, maganda, sparkly. At sa mga sumunod nilang pag-uusap, I started seeing her in a different way. Sa kabila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, patuloy sila sa pagdulog sa gabay at biyaya ng Panginoon. Matapos ang getting to know each other at seeking God's will stage sa buhay nila, humantong sa kwentong kasalan ang pag-iibigang James at Lay. Ang Panginoon nga ang siyang pinakamagandang tagapagsulat ng ating love story. Gaano man kapait ang ating nakaraan, ito'y kayang pagandahin ng ating Panginoon. At ito mismo ang naranasan ng mag-asawang James at Lay. Wow naman! Sa ngayon, pabalik-balik ng Siargao at Maynila ang mag-asawang James at Lay, mayroon silang negosyo at masayang naglilingkod sa ating Panginoon.
Ako, kilig na kilig lang dito. Ang cute ng love story nila, no? At proof talaga yan na when you surrender your desires to the Lord, there's nothing that can stop His plans for you. All of a sudden, these wonderful plans become unstoppable in your life. Kaya faith lang, kapit lang kay Jesus, mga kapatid. At sa ating pagbabalik, alamin natin kung paano maaaring iwasan ang heart disease. At kung paano tumigil sa pagsusugal at pagnanakaw si Conan. Wow, stay with us! Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh siyang magbabantay, laging nasa piling. O Jesus, we watch with you and pray for Israel, the Jewish people. Protektahan mo sila sa mga umaatake sa pamamagitan ng paninira at pagkalat ng kasinungalingan. At sa mga kidnapping rockets, drones at bomb attacks, bigyan mo sila ng tagumpay laban sa kabi-kabilang kaaway at terorista. Ingatan din po ninyo ang mga nadamay na sibilyang Palestino upang kayo ang maluwalhati, O Jesus, Diyos at tagapagligtas ng Israel. Amen. Health problems, financial difficulties, broken relationships can leave us overwhelmed, discouraged, and defeated. Pero, kapit lang, discover how to get through tough times with the one who sparks joy in life. Kapit lang, God is Joy. November 13 to 24, 12 midnight, live on GMA and at the 700 Club Asia, YouTube and Facebook. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Welcome back to the 700 Club Asia. Nitong nakaraang buwan, ilang bagyo ang nanalasa sa ating bansa, kaya naman apektado ang ilan nating kababayang mangingisda. Oo, dahil sa bad weather, they were forced to stop fishing. No fishing, di ba, means no income and no food for their families. Kaya naman agad na tumulong ang ating humanitarian arm, ang Operation Blessing, sa mga kababayan natin na nasa Santa Cruz, Ilocos Sur. Sa pakikipagtulungan ng ating local partners at Jesus is Lord Church sa Santa Cruz, namigay po tayo ng food bag sa mga may 200 pamilyang naroon. Each food bag contains enough food to feed a family for a week. And aside from food bags, we also share God's unstoppable supply of love and salvation among the beneficiaries. Ang lahat ng ito ay naging possible dahil sa inyong unstoppable na partnership with CBN Asia. Part of your monthly giving to us goes to Operation Blessing. Kaya sa mga partner namin sa loob ng halos 3 dekada, maraming salamat. At sa mga hindi pa namin partner, abay maging CBN Asia partner na so that together we can proclaim Christ and transform lives. All you have to do is call 873-70700 or visit cbnasia.org/give for more details. Meanwhile, alam nyo ba na mayroong 3 klaseng sakit sa puso? Paano ba ito maiiwasan? Alamin natin ang kasagutan sa aming Facts Report. Ito ang Facts Report. Heart disease. Isa itong sakit o abnormality function sa puso. Alam nyo ba na may iba't ibang klase ng heart disease? Merong rheumatic, hypertensive, ischemic, cerebrovascular, at inflammatory heart disease. Paano ba natin maiiwasan ang heart disease? Kailangan magpapayat. Kasi merong arteriosclerosis. Yung mga ugat ng puso mo, bumabara doon yung plaque. Ang BMI mo dapat, body mass index, is 25 and below, not above. Check your weight. The heart is where love and security is coming from.
Kaya very important ang heart. So we can avoid heart disease. Ang importante na our food is nutrient-rich and that our heart is managed properly para yung high blood pressure tsaka yung high cholesterol. So pag may cholesterol ang mga pagkain, iwas or lessen. But really the goal is a lifestyle. Health is a lifestyle. It's not just, magpumayat na ako, kakain na ako ulit ng masasama. It's forever. It's to choose life every day with everything you put in your mouth, with everything that's around you externally. Choose what you're eating, what you're ingesting, what you're experiencing in the world. And internally naman, it's the Lord who will be the one to detox you, spirit, soul, and body. And your cooperation is your choice every day, what food to eat, what you put in your mouth. Yeah, ang Facts Report. For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Gusto mo bang bumait pero di mo magawa? Pakiramdam mo, unstoppable na yung bisyo mo at wala nang pag-asa pang mahinto. Well, cheer up! May pag-asa pa kapatid gaya na nangyari kay Conan. Let's watch his story. Walang-wala ang Panginoon sa akin. Yung kagustuhan ko lamang. Ako yung naghahari. Kung ano yung gusto ko, yun lamang po yung nasusunod. Kinamulatan na ni Conan ang buhay simbahan. Halos buong linggo, ang kanilang pamilya ay nakatuon sa ministeryo, lalo na sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Pero lingid sa kanilang pamilya ang kakaibang ugali na itinatago ni Conan. Mostly na bisyo ko noon yung pagnanakaw. Para sa ganun, meron po kaming gagamitin na pansugal ulit. Kapag niyaya ako ng aking mga barkada noon, hindi ako makaiwas. Hindi ko namamalayan na yung buhay ko pala ay talagang walang-wala na wala na sa align sa Panginoon at napariwara yung aking buhay. Dahil sa pagkalulong sa bisyo, tuluyang nasira ang respeto ni Conan sa kanyang pamilya. Nay, pwede ba akong humingi ng libera? Kulang pa nga yung ating pambayad sa tubig sa kaibo yung perang hawak ko. Kulang? Laki pa ng kulang. Ang dami-dami na, Nay. Konti lang ang hinihingi ko. Ipahinga ako 100. Hindi pwede na. Hindi pwede. Kailangan ko nga ng pere. May bigay nga ng 100. Hindi nga pwede yung gusto mong mangyari. Hindi nga pwede hindi mo bigyan. Tumahimik ka. Sali ka dito. Tama na. Ano tama na? Ano yan? Isang tao. Sa'yo na. Pag nagkakaganyan ka na. Ano sa inyo festive bahay ito? Ano ba kuya? Tumahimik ka. Ibera ka? Wala. Isang araw, binisita si Conan ng kanyang tita. Ay! Conan, kumusta? Ay, saan po? Napadhalo ka po. Balita ko, hindi ka na nag-aaral. Ayun nga. Wala pera dito. Gusto mo, paaralin kita. Sabi niya sa akin na papasok daw ako sa Bible School para mag-aral.
Ang sabi ko sa aking sarili na sigurado ba ako sa gagawin kong ito? Sigurado ba ang Diyos na gagamitin niya ako? Sigurado ba ang Diyos na mapapalitan niya yung aking buhay? Makalipas ang ilang araw, tinuloy ni Conan ang pagpasok sa Bible School. Pagpasok ko pa lamang sa Bible School, iba yung aking pakiramdam na parang nakikipaglaban yung aking espiritu sa mabuti. Nakita ko po yung mga kabataan, nakita ko po yung mga estudyante na katulad ko sa Bible School na meron na po yung totally na nabago yung buhay nila at meron na po yung mga talagang nagseseryoso na sa Panginoon. Ngunit para kay Conan, hindi pa rin dapat mawala ang kanyang pagbibisyo. Ano yung boy bago? Murad doon. Makakayos ba? Kung mo na bibili yan, pre? Dahil sa pagmamahal sa kamunduhan, lalong umigting ang kanilang kasamaan. Pagnanakaw ng mga kagamitan ang kanilang pinagkadiskitahan. Habang pinapakinggan ko po sila yung mga nagpapatoto sa pulpito, yung buhay nila, ganun din yung buhay ko. Na-realize ko na kung paano sila binago at talagang nakita ko sa puso nila, sa buhay nila na talagang binago sila ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, seryoso ka ba talaga na magiging pastor ako? Seryoso ka ba talaga na gagamitin mo yung buhay ko? Panalangin ko na tulungan mo akong magbago, tulungan mo akong matanggal yung mga bisyong ito at maging yung aking pagnanakaw. Matapos niyang hilingin ang pagbabago, sinagot siya ng Diyos. Nagkaroon ng altar call at lahat ng mga estudyante, ako lang yung naiwan sa likod. Nakaupo na parang walang pakialam. Hindi ko maisip na magpapastor nga ba ako, gagamitin ba talaga ako ng Panginoon, ganun yung iniisip ko. Lumipas ang ilang oras. Anak, matagal na kitang hinihintay. Ako ang bahala sa iyo. Basta isuko mo lang ang buhay mo sa akin. Kayang-kaya kitang baguhin. Nasabi ko sa Panginoon, linisin mo yung buhay ko, Panginoon. Doon na din po yung umpisa na yung buhay ko from darkness to light, from bad boy become a man of God. Makalipas ang 8 taon, pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa buhay ni Conan. I thank God, I praise God. Kasi ako ngayon, bilang lingkod ng Diyos, bilang evangelist, bilang preacher of the gospel, nakita ko kung paano magtrabaho ang Diyos sa pamagitan po ng paghayag ng gospel sa mga tao na talagang totoo, talagang tunay po yung Diyos natin. At nung natikman, nung naramdaman ko na yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay, ngayon, hindi ko na kayang ipagpalit ang Panginoon sa aking buhay dahil yung buhay ko sa Panginoon lamang. Wow! Si Conan the Barbarian, naging Conan the Good Samaritan. O, di ba? Si Conan the Thief, naging evangelist. Oo nga. Ang galing talaga ni God. His love is unstoppable. Ngayon, may tanong po ako, no? Sa buhay, pakiramdam mo ba na unstoppable ang mga problemang dumarating sa iyo? Unstoppable ang mga tukso at kasalanan na pilit kang pinanghihinaan ng loob. May good news ako. Unstoppable rin ang pag-ibig ni God. Kaya lumapit tayo kay Jesus at humingi ng tulong at lakas. Isuko natin sa Kanya ang ating mga dalahin at alalahanin. Sabi nga niya sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Thank you, Jesus, for your unstoppable help and love. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye! See you next time. Iyak lang po ako ng iyak. Niisip ko po paano yung kinabukasan ko. Lord, wala po akong alam dito. Pero isusurrender ko po lahat sa inyo. Parang binagsak lahat ng mga problema sa akin. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, kung talagang mahal mo ako, alisin mo po ako sa ganitong sitwasyon. Nung narinig ko yun, gumunguna yung mundo ko. Umiyak ako ng umiyak. And then at that time, doon ko na-realize, Lord, kailangan kita.